Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another SB19 content. And this is for the people na mahilig sa SB19, yung mga 18 or community ng SB19. Okay, kahapon, inaral po natin yung social identity theory. Ngayon naman po, meron tayong bagong matututunan sa inyo. Actually, natutulungan nyo ako sa research kayong mga nanonood sa akin. Kasi binabasa ko lang yung comments tapos nakakakuha na ako ng hint kung ano yung pwede nating i-content. And siguro bukas or sa susunod na bukas, palagay ko kasi may mga gagawin ako bukas So baka hindi ako makapag-research ng maayos about sa 1Z Entertainment. Kasi nga, meron kasing magandang binring up yung mga fans ng SB19. It's about trademark, copyright, and all of this intellectual property na to. Siguro mas maganda kung aaralin natin kung ano to and ano ba yung limitations and kung ano yung pwede dito or hindi. Okay, so ngayon, meron kasi mga comments dito, babasahin lang natin. Ito, ayan yung mga comments. Okay, sabi dito, additional isa na nakikita nyo, ayan. Additional info po, okay? Ano yung additional info mo, idol? Yung A18 name was registered by 1Z Entertainment sa SB19 owned company. Okay. For trademark. So meaning no one can use our own name. Okay, kasi nga nag-identify 18 without their permission kasi maaaring makasuhan ang sino mang gagamit ng base sa trademark law na nakalakip dito. Well, limited naman kasi yung paggamit nito. Okay, halimbawa itong content na to, 'di ba? Nakikita nyo sa title, may 18. Ginamit ko yung 18 kasi magkakaiba yan and mamaya aralin natin lahat yan. In all fandoms sa Pilipinas, as far as you know, first I encounter na i-secure ng isang artist ang kanilang mga fans. Actually, oo. It's like yung mga blinks ng Blink 182 ay kanilang lalagyan ng fandom, di ba? Or kunyari, yung sa akin, mga kamatis, mga kaibigan, hindi ko naman pwedeng gawin yun. Or mga lods, kasi minsan lods ang tawag ko sa inyo di ba? So, hindi ko pwedeng, I think yung kamatis, hindi ko pwedeng lagyan ng trademark yun kasi napaka-common nun. In all fandoms, as far as I know, okay, that's why connection ng SB19 and 18 are more than family relation. Legal. Legal actually. Okay. Laging iniisip at kinukonsider ng SB19 ng 18, so everything they do as an artist. Even po yung mga songs nila. Some songs are dedicated sa 18, especially yung song na Salamat, na may terminology doon na only SB19 and 18 knows. So very sila, personal para yung community building nila is something na, talaga naman, ganyan naman talaga mag-build ng isang community. And congratulations to the boys. Kasi kung meron silang ginawang tama na malakas talaga ito, diba? But if you're a casual and listen, di mo basta di ka naka-nega and judgmental ay magigets mo naman to. Okay, so unti-untiin natin tong storya dito. Okay, so bago tayo pumunta dito sa trademark, kasi trademark lang yung ni-register nila well, yun lang man talaga yung i-register mo dito, yung trademark registration sa Intellectual Property Office of the Philippines. So, ano po muna yun? Una muna nating aralan yung intellectual property. Okay. So, ano po ba yung intellectual property? Halimbawa po, may creation kayo galing sa utak nyo, sa inyong intellect. Okay? So, automatic may intellectual property na yon. So, iba pa yung i-register mo siya as official na pag-aari mo talaga. Pero as long as mapapatunayan mo na ikaw ang nauna sa isang bagay, automatic sa'yo yung intellectual protection nun. Now, sa intellectual property po, may dalawang klase yan. Una, yung copyright, okay? Yung copyright, yan yung C na ganyan, nakikita nyo. At yung isa naman is yung trademark, yung TM, okay? Yung copyright po ay limited yan sa songs, sa video, sa art, anything na pwedeng i-publish sa internet, sa media, anything na pwedeng isulat, ganyan, may copyright protection na po agad yan. Kaso merong limitations yung copyright na yan, which we will discuss later on. Ang TM naman, ito yung mga nasa yan, logo, yan, isa yan.
may trademark protection yan. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa kahit anong bagay na ibebenta mo. Halimbawa, ilalagay mo yan, ipiprint mo yan, tapos gagawin mong sticker yon, hindi pwede yon. Kasi nga, may trademark dyan ang SB19 or yung CEO nila na si Paul yata yung pangalan, correct me if I'm wrong, kasi hindi pa ako masyadong nagre-research about sa 1Z Entertainment. Ito lang muna kasi ito yung ibang topic kasi ito na gusto ko lang din i-clarify sa inyo para alam niyo yung limitations. Kunyari, meron kayong nakita ako, di ba ang ginagawa ko, ginagamit ko yung 18. Kaso ang ginagamit ko yung 18 as a source of content. Ibig sabihin, nagko-commentary ako. Now, sabi ko kanina, yung copyright ay may limitation. Ano ba yung limitation ng copyright? Ang copyright does not protect from commentaries or tulad dito or yung kahit yung gawa ni Ato hindi rin siya napoprotektahan ng copyright kasi merong transformative nature na nangyayari doon sa salitang 18. Hindi ko ginagamit yung 18 as parang inaangkin ko. Hindi. Ginagamit ko tong 18 na to, tong logo na to as a way para i-explain sa inyo yung copyright, trademark at saka yung intellectual property. See? Yon, isa yon. So, sa copyright, okay tayo dyan. As long as hindi ko to ipiprint, tong 18 na to, tapos, ibebenta ko as sticker, hindi ko pwedeng gawin yon kasi may trademark ang SB19 dito or ang 1Z Entertainment to be exact. Kasi sila yung may-ari, si 1Z Entertainment. Now, eto kasi may classifications kasi yan Eto nakikita nyo yan, 9, 16, 18, 21, and 25. Sige, isa-isahin natin yung classification na yon. So, tingnan natin to. Nice class number 9. Nice class number 9, ang nakasulat dito, electronics, goods, software, and scientific instruments. Halimbawa, naalala nyo yung mga glow stick kasi pwede yun electronic goods yung glow stick ng Blackpink or yung mallet. Sino ba yung may mallet? Nakalimutan ko na Pero, di ba usually meron silang mga pinamimigay na electronic goods? Hindi kayo pwedeng gumawa ng electronic goods na merong 18 na tema. Okay? Or pwede yung logo nila or yung pangalan nila, di nyo pwedeng ilagay yun doon. Okay? So, bisigan pa natin further. Number 16, paper, cardboard, or printed material. Halimbawa, hindi kayo pwedeng gumawa ng, di ba, naalala nyo yung mga kinokolekta na ano yun, yung di ba, merong mga, yung parang NBA cards, kasi sa version namin NBA cards, sa inyo parang photo card na tinatawag, hindi nyo pwedeng lagyan ng 18 yung pangalan doon, di ba? So, ano yan, dyan lang limitado yan, di ba? So, ano pa, tingnan natin dito. Number 18. Ano ba yung 18? Leather and limitations of leather luggage and bag. So, maliwanag. Bag. Hindi kayo pwedeng gumawa ng beanie tote. Di ba yung beanie may tote bag? Hindi kayo pwedeng gumawa ng tote bag na may 18 na tema. Di ba? So, para lang gets nyo yung mga limitations nito. Siyempre, hindi naman lahat yan kasama dyan. Tingnan natin pa yung iba. Number 21. Tingnan natin yung 21. Household and kitchen utensils and glassware. Household and kitchen utensils. Meron bang ganun? Meron bang gumawa ng plato? SB19. Pero sa glassware naman kasi, ano ba pwede sa glassware? Mirrors? Nag-aano ba or eyeglasses na temang may 18? Pero sa household siguro ito yung mga commemorative plates, 'di ba? 'Di ba meron sometimes may ewan ko kung naabutan niyo 'yan mga bata, yung commemorative plates na tinatawag. Hindi niyo rin pwedeng lagyan ng 18 na logo yun or 18 na pangalan kasi nga limited kasi nga meron silang intellectual property dito. Okay, so tingnan natin yung iba. And number 25. Okay, ano yung 25? Clothing, footwear, and headgear. Ito maliwanag.
merch yan. Basically, hindi kayo pwedeng gumawa ng merch na may temang 18. Yung logo, yung pangalan, hindi pwede. Kasi limited, meron silang meron silang trademark. Okay, hindi copyright trademark dito. Yung meron silang trademark protection sa clothing, footwear, at headgear. So, bawal kang gumawa ng bandana, bawal kang gumawa ng t-shirt, bawal kang gumawa ng shorts, bawal kang gumawa ng panty, ng bra, ng brief na may temang 18, di ba? Yung, di ba, kunya yung bench na, imagine niyo yung bench na underwear, tas dito, tas lalagyan ng 18. Bawal yun. Bawal yun. And of course, ano pa ba, yung headgear, tapos yung footwear or sapatos na may 18 na tatak, sila lang ang pwedeng gumawa nun, 'di ba? So dito lang yung limitations ng trademark nito. Hindi yung iba, alangan namang lagyan mo ng beers and non-alcoholic, 'di ba? Alangan namang pwede kang alangan kasi hindi naman siguro kayo wala naman siguro magbebenta ng beer sa mga SB19, di ba? So, hindi nakasali yan yung mga ano lang. Pero nagtataka ako dito, ba't hindi kasama yung toys, games, and sporting equipment? Siguro yung fandom, hindi sila masyadong hindi sila masyado doon sa mga toys kasi kunyari ang Dragon Ball, malamang or ang Dragon Ball or yung mga favorite anime nyo, malamang class 28 din yung trademark nila eh. Kuha nyo. Bakit? Kasi pwede silang gumawa ng mga figurines, ganyan. Hindi ko lang alam kung bakit hindi pa sinasama yan ng SB19.